What's up mga pre? So here is another installation video sa aking Yamaha Aerox version 2. Ikakabit natin yung max speed lighten front shocks at itong lighten na disc sa harapan. So maganda po yung max speed lighten front shock. Assembly po siya kasama na yung inner tube. So ito po yung sa kanan sa may brake. Ayan, napakakinis. Maganda ang pagkagawa po yung CNC cut niya po. Super nagustuhan ko talaga siya. So naka magic lowered na po to siya, hindi na po yung standard size, pinaiba ko na po yung size niya. So simulan na natin. Ayan, first tanggalin natin yung tampalodo, tapos luwagan natin yung mga bolts sa mga brake, tapos yung gulong tanggalin natin at pinalitan na natin yung lighten na disc. Itabi natin yan. Ayan, punas-punas din pag may time. So ito po yung sukat ng aking lighten front shock na max speed. So pinamagic lowered ko po to siya. Walang tabas, walang putol. Ayan po siya. 1 inch po yung diferensya sa stock. Kasi gusto kong magmukhang lower din po yung Aerox ko. Ayan, so ikabit na natin mga boss. Here we go. Ayan, nakakabit na po siya. Ako lang po yung kumabit kasi madali lang naman. Plug and play lang po yung max speed na outer tube assembly. Ayan, gusto ko assembly kasi gusto ko pag bumalik ako sa stock, plug and play lang din yung stock ko. And eto na po siya mga boss, napakaganda, napakakinis, napaka-aesthetic ng bagong outer tube natin at bagong lighten na disc sa harapan. Ayan. So ito po yun, 2 bolts pa rin yung nakakabit kasi magic lowered nga. So ayan. So ang play po niya is mga ganito lang po, 1.5 inch po yung play niya sa max speed outer tube na pinamagic lowered ko po. Ayan, so napakaganda, napaka-aesthetic. By the way, ito po yung tindig ng aking Aerox nung hindi ko pa pinalitan ng lighten front shock at lighten na front disc. So gusto kong medyo i-lowered yung sa harapan ng konti. I-lowered siya to the point na pwede pa rin siyang gamitin na pang daily na may tindig pa rin. And now, ito na po yung tindig niya ngayon. Ayan mga boss. So, as you can see, medyo nag-lowered po siya ng konti kasi 1 inch lang po yung drop sa harapan ng front shocks natin. But at least, mas naging astig na siyang tingnan kasi naka-lowered yung harap pero functional pa rin kasi pwede pa rin gamitin pang daily. So, ito na po yung tindig niya. Actually, naka 305mm po ako na KYB sa likuran. Naka plus 2 na engine support. Tapos, ito na po yung lowered front shocks ko po. So, ayan, napakalinis, napakaganda, napaka-aesthetic. Malinis na malinis tingnan yung setup natin mga boss. So, yan po yung clearance sa harapan ng front shock at ng body ng Aerox natin. So, I'm very happy sa kanyang form and functionality naman po. Ganito din yung setup na gusto ko kasi gusto kong bumaba yung seat height. Alright, para mas maging lower pa ng onte yung motor. So, tingnan nyo, sasakyan ko po. Ayan. Alright. Okay, so yan po. Medyo na lowered na po siya. So, flat foot na po yung pa ko sa ground. Ayan. And now, ipapakita ko po yung play ng shocks sa harapan. So, ayan mga boss, tingnan nyo po na maigi. Ayan. Ayan. So, mataas pa yan. Mataas pa ang pwede niyang i-play. Ayan. Alright. So, ganyan po yung laro ng front shock, magic lowered shocks natin. That's all po mga boss. Thank you very much for watching.